Alam mo, for some reason, parang may something ka rito ikakagulat. Tapos parang nakita ko dito ng parang, alam mo yung energy na bigla ang preno. Yan, no? So, whatever the case may be, parang may something dito na parang biglang malakas yung impact, no? Whatever the case may be, hindi ito as in literal na preno ha, ng kotse or whatever, no? Ginamit ko lang yun as example. Ibig sabihin, posibleng meron ditong energy na or situation na pwedeng ikagulat mo, no? Yung as in, posibleng no, lumaki yung mata mo at lumiit yung pupil ng mata mo. Di ba ganun yan pag nagugulat, no? So, posibleng may nakakagulat dito. So, alamin natin yun, no? Mabilis kasi Chariot card, one of the fastest energies in the tarot. Oh. Maybe someone's passion and desire ay meron dito sa sitwasyon na to. Maybe this person here has this strong desire for you. Let's see. Strong desire to be with you. So, let's see. Angels and spirit guides, Archangel Michael, thank you so much for being present here in this reading. Can you please show me more? Can you please show me more? Okay, let's go ahead and check these informations given by the angels and spirit guides of yours. Oh, you've got two aces from here, sweetheart. You've got the Ace of Cups energy and there's this Ace of Swords. Wow. Well, I think kailangan mo itong paghandaan kasi magiging mabilis ito. For some reason, I'm getting mabilis at very direct. Kumbaga sa pull, diretso, ganyan. So, alamin natin yan. Yeah. Kung ano man to, posibleng hindi ka rito makagalaw. Hindi ka rito makapag-react agad, no? Like, pwedeng ito ay isang sorpresa or nakakashock na isang communication. That's what I'm picking up. Someone here is communicating. It's an adult communication. And it's very straightforward. It's very direct right here. And it might be someone here will express love to you. Might be that huge confession coming from this person here. So let's see, let's keep moving. Yeah, we've got a Knight of Cups energy. I think I know what's going on here, but let me just lay energies on the table first before we start talking more about this reading of yours. Yeah. Okay. Ang cute niyo dun. Okay. Okay, that's great. Para makatulong din sa inyo. Okay? Okay, so hi and hello there, collective. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin dito sa channel nito, no? At maraming salamat, no, sa inyo rito na parang walang sawang pagtutok at pagtambay. So, yun yung mga babes na tayong gender dito, bahay, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. You can play close if you want. Of course, pwede mo yung gawin, no? This is general reading right here. And at the end of the day, don't forget na meron kayong free. Well, so I must say. By the way, yung subscribers ako po pala si Yan. Late nagpakilala.
So yun mga babes 'no, so yun nga ako po pala si Yan, welcome kayo tuloy dito mga babes. And yun nga 'no, ang nakukuha ko rito, kasi yung iba, alam mo kasi someone here expresses love, lumalabas siya bilang Knight of Cups energy na may energy ng King of Swords, okay? Si King of Swords kasi very direct 'no, very straightforward 'no, konti lang yung sinasabi niyan pero straightforward, diretso at may laman. So, ibig sabihin, itong person na 'to 'no, is a romantic person here 'no. Yung iba kasi, pagka umaamin at nag-e-express ng emotions and feelings mga babes 'no, ang dami pang ano, ligoy-ligoy, 'di ba? Yung iba parang, "Magmula nang makilala kita, yan, kakaibang sigla na ang naramdaman ko." May mga gano'n-gano'n pa 'no. Ito hindi, magugulat ka talaga, diretso talaga 'to 'no. Hindi ko alam kung ano talaga yung pinaka-eksaktong sasabihin niya sa'yo, pero napakaikli nun or that is a short message pero diretso, straightforward, direct 'no, parang mabilis 'no, parang pana 'no, pana ni Cupido na diretsong gano'n, 'di ba? May sound effects. Yes, ako rin po yung sound effects dito, may iba pa ba? So yun yung mga babes 'no, ibig sabihin puwedeng may sabihin siya rito 'no, ito example lang 'to 'no, puwedeng sabihin niya sa'yo rito ng diretso ay yung, "Mahalin mo ko." Ano, parang ganito 'no, "Mahal kita, Yana." Yan 'no, in-example ko lang yung sarili ko mga babes 'no, "Mahal kita, Yana, mahalin mo ko." Yan, 'di ba? Nakakagulat yun, magugulat ka talaga like, "Oh, ano sabi mo?" Ano parang, puwede ulitin mo yung sinabi mo? Kasi whatever the case may be, this is something here that will catch you off guard. Like this is so sudden, like this is so mabilis talaga 'no? Like, puwedeng coworker niyo ito, katrabaho 'no, I'm also strongly getting that. So maybe you meet this work sa work, I mean you meet this guy or woman sa work mo or related sa work mo, okay? For some of you, this could be someone here that you've met 'no, in any, situations or instances. You just take how this resonates. So, I do see that someone here will be direct and straightforward 'no. Yung gets mo na agad 'no, wala ng paligoy-ligoy pa, sinabi niya na agad rito 'no, na mahal niya kayo tapos sasabayin niya pa rito na parang mahalin mo rin daw siya. 'Di ba may mas nakakagulat pa ba dun? 'Di ba? Parang, ha? Para ka ritong matitigilan o mapapahinto na hindi mo alam yung sasabihin mo 'no, lalo na meron pa ritong mga energy na parang first time mo na may umamin sa'yo ng feelings and emotions 'no, but that might not be resonating to each and everyone. Basta may mga viewers dito na parang ito yung first time na may nagkalakas ng loob na umamin ng feelings sa'yo 'no, mga ganyan 'no. And this is you if that is your case 'no, parang 'pag nakikwento mo ito sa friends mo 'no or makuwento mo ito sa iba parang, "Alam mo friend, alam ko talaga na parang ang ganda ko talaga na pinanganak talaga ako or ang gwapo ko talaga na pinanganak ako ng nanay ko. Tama talaga yung nanay ko." Kasi may umamin sa'kin ng feelings, ano. And yung friend mo, "Alam mo gusto kong sapakin na lang kita ngayon o sampalin na lang kaya kita ngayon." Ano, pinagsasabi mo diyan, 'yan. At dito na nga ma-o-open yun 'no, nakikita ko rito na kayo ito na parang magugulat kayo sa sasabihin ng isang person dito. This is a huge confession. Huge confession kasi magugulat ka, 'no? Ikaw ba naman, alam mo yung parang kunwari ganito, kung ito ay klase ng workplace situation or love situation 'no, posibleng alam mo yun 'no, kunwari nagloko yung photocopier or yung Xerox machine sa office ninyo 'no, kinukuha mo yung mga papel na nagkalat sa lapag mo and then this person here will approach you 'no, "Puwede ba kayong mag-usap here?" Or parang bigla niyang sinabi sa'yo rito, "Mahal kita, collective, mahalin mo rin ako." For some reason 'di ba, saan galing yun? Anong meron 'no? It might not be the exact word, but it will definitely, alam mo yun, you will definitely feel na magugulat ka talaga sa sasabihin niya. Napakadiretso na hindi mo na kailangan pa ito na parang hulaan kasi gets mo na agad, eh, 'no? Ang hindi mo na lang dito, paano, kailan,
parang paano nangyari yun, paano ka na-inlove, kailan nagsimula, mga ganyan 'no. Parang biglang gano'n na lang 'no, dumami na yung tanong sa isipan mo kasi diretso na, no, hindi mo na kailangang itanong sa kanya, ng paligoy-ligoy. Yung iba kasi ang dami pa sinasabi, 'di ba? Pero siya, diretso 'no. Yung iba posibleng sa tawag ito mangyari 'no, posibleng alam mo yun 'no, hindi pa naka-save yung number niya sa phone mo. Okay, let's say, yung number niya is number lang talaga, unknown number 'no, and then pinick up mo yung phone and then, "Hello?" And then someone here will speak out to you 'no, "Mahal kita collective." Mahalin mo rin ako. Ha? Hindi mo nga alam kung sino yun, eh. Kasi unknown number, eh, hindi mo pa na-save, 'di ba? So, whatever the case may be, this is someone here who will definitely catch you off guard. Doesn't mean na hindi mo siya kilala, kasi for sure, kilala mo siya. No, it's just that posibleng hindi lang siguro kayo gano'n ka-close kaya hindi mo pa na-save yung number niya or posibleng nagsi-sink in pa sa'yo 'no, na na ano ba nangyayari rito, bigla na lang may umamin sa'yo na gusto ka niya, mahal ka niya 'no, and kailan nagsimula 'to, paano nagsimula 'to 'no, bakit, 'di ba? Bakit niya kanya nagustuhan, yun na yun 'no. Bigla na rito nag-rumble-rumble sa isipan mo rito 'no, nagulat ka rito na parang hindi mo inakala sa sarili mo na may magkakagusto sa'yo. Yan yung iniisip mo rito, oh, yan oh. So nakikita ko rito na pag-iisipan mo 'to 'no, hindi ka dito talaga makakatulog sa gabi, this Nine of Swords energy is indicating me 'no, na parang, 'di mo alam yung mararamdaman mo, eh, 'no. Magugulat ka ba, mape-pressure ka dito. Hindi mo alam, 'no? Mag-iisip ka talaga dito kung tatanggapin ko ba yung offer na 'to or hindi, 'no? Ano ba 'to, bakit biglang ganito, saan nanggaling yun? Yan, dami mong gustong itanong dun sa tao na yun, 'no? And for some reason, hindi mo naman siya naiisip before bago siya umamin, 'no? Pero ngayon nung pagtapos niya ritong magsabi ng nakakagulat, 'di ba? Nagsimula mo na siyang isipin rito 'no? Pero ang maganda, hindi ka pababayaan dito ng mga angels and guides kasi with this Two of Wands energy, World card right here in the Knight of Swords, meron ditong mga situations na I think sunod-sunod, doesn't have to be everyday 'no? Maaaring ito ay randomly na dumating 'no, pero sunod-sunod, like yun yung mga information na makakatulong sa'yo. May mga taong nakakakilala diyan sa person na 'yan 'no, na maririnig mo yung mga magagandang qualities niyan. Hindi yun something here na na pinagplanuhan na, "Oh, sabihin mo kay collective na ganito kung klase ng tao. Oh, sabihin mo kay collective na ito yung mga pangmalakasan ko ritong ano, karakter o ano." Hindi. Like maririnig mo yon 'no, ng kusa 'no. May mga tao na mariringgan mo sa kanila 'no, yung mga qualities, pag-uugali, behavior, galawan nitong person na 'to 'no, ng hindi nila alam kung ano nangyayari dito sa inyo, 'yan. Walang kaalam-alam 'tong mga tao na 'to na umamin na 'to or may something na rito. It's like, ito yung tulong sa'yo ni universe para mas makilala mo yung tao na 'yan, 'di ba? So, sa kung sino man 'tong person na 'to 'no, hindi ka mahihirapan na kilatisin siya kasi isa-isa mong makikita rito yung mga sagot, isa-isa mong maririnig yung mga sagot. Dapat ko bang paunlakan ang taong ito na pumasok sa aking heart o hindi? And the universe is helping this person here. So I think the universe is may plano para sa inyong dalawa ng taong ito. Kasi hindi nila kayo tutulungan kung hindi, okay, kung hindi magkakaroon ng continuation ang kwentong ito. 'Di ba? So whatever the case may be, nakikita ko rito that, the universe right here is parang tinutulungan ka na mapalapit sa taong ito, at the same time, tinutulungan ka rin na magdesisyon when it comes to love. Kasi parang dito nakita ko medyo tumigil yung oras mo when it comes to love. So I don't know kung ano nangyari, puwedeng yung iba sa inyo matagal na kayong single or yung iba naman 'no, puwedeng natatakot sumubok sa love or whatever. May nakikita tayong ganyan. Parang tumigil yung love clock ninyo sa pag-ikot 'no. Pero however, this new person here or this person appearing as new, that's why I mentioned it new, kasi hindi pa nagkaroon ng relationship sa inyo. Ayan. So, nakikita ko dito that this person here
is mas makikilala mo pa siya, no? And yung word of mouth na galing sa iba't ibang mga tao na nakakilala sa kanya, no? Na hindi niya rito sinadya, no? Na sabihin or i-build up siya sa'yo. Okay? Kusa mong maririnig yung mga bagay na mga magaganda no? At mga positibo, no? Wala talagang tapon dito sa tao na to, no? So, nakikita ko rito that this person can be trusted, no? At kung pipiliin mo man siya rito na parang bigyan ng chance, I think the universe is giving you the permission or a go signal to do that, to give this person here a chance to risk in you when it comes to love. So I do see that this is an adult communication here, opening his or her heart to you, no? And for some reason, I'm seeing that this will be successful. Why? Kasi nakakita ko ng dalawang taong nag-kiss. Wow! Ba't kailangan ibulong miss yan, no? Baka marinig nung ng nanay mo, di ba? Ganon, taray. Bakit naman, no? Kasi yung iba, parang nasa 20s pa kayo, no? Siguro hindi pa kayo tapos ng college, no? Ginawa niyo na ba yung assignment niyo? Yan, no? So, wala tayong age dito, pero nakuha ko kasi yun. So, minention ko. So, whatever the case may be, nakikita ko rito na itong klase ng sitwasyon na to, no, ay kakagulat mo, no, at hindi mo talaga alam kung ano yung dapat mo ritong action na gawin. Hindi mo alam kung mapipressure ka ba, no, or mababother ka ba dito, pero nakikita ko na pag-iisipan mo to. Kasi may mga bagay ka rito, parang alam mo yung, posibleng hindi mo to pansinin sa umpisa, pero may mga bagay ka maririnig ng mga magaganda patungkol sa kanya, no, na parang may isip mo rito na, bakit hindi ko siya bigyan ng chance? Yan, no? Nangyayari ba talaga to? Hindi nga, no? Friends, sampalin mo nga ako. Or, pre, sapakin mo nga ako minsan lang. Yan, no? So, whatever the case may be, oo, nangyayari to. Someone confesses his or her emotions and feelings for you, like, shh, mabilisan. No? Like, oh, tinamaan talaga siya sa'yo. No? At tatamaan ka din talaga sa sobrang diretso ng mga huge confessions na babanggitin niya sa'yo. Ang ikli, pero sapul na sapul sa heart mo. So yeah, ito yung mga mensaheng nakuha ko here for you guys. For some reason, this person here loves shoulder bags because I saw that. Pero maaring yun ay clue na magtuturo sa'yo na itong person na to ay, okay, yun yung tinutukoy. Yan, no? Yung shoulder bag na yun, for some reason, mukha na siyang luma. So, posibleng importante o may sentimental value yung shoulder bag na yun, o yun yung madalas niyang ginagamit. Yan. So, ito yung mga mensahe nakuha natin here for you guys. Thank you so much. Harang hayo, love and light. Annyeong!